Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel po, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, nandito na naman po tayo para magbigay po ng update at impormasyon sa inyong lahat. So ito na nga po, no, ang inaantay ng lahat at ang ikakagalit na naman ng mga didilis, no, mga kababayan, dahil ngayon mismo, ngayong araw na to, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay inumpisahan na ngayong araw na ito, mga kababayan. So alam naman natin, no, na majority sa mga Pilipino ay pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Di ba po, mga kababayan? Nung January 18 at nung January 31. So, nung January 31 po, mga kababayan, grabe po, dagsa ang tao na pabor, no, for impeachment kay Vice President Sara Duterte. So, may epekto pala, no, itong ginawang rally ng natin, mga kababayan, para kalampagin ng Kongreso, para ituloy na at buksan na muli itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte po, mga kababayan. Ano na, mga didilis dyan? Di ba? Sabi ninyo, hindi yan matutuloy. Titingnan natin, ano? Kasi labi ho ng mga didilis, hindi yan mangyayari. At meron naman nagsisi sa ating Pangulo, yung mga nasa kabila, hindi rin ho DDS, sinisi ang ating Pangulo na hinaharangan daw umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nagpahayag ho ang Malacanang, hindi ho hinaharangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Nilinaw po ng Malacanang, hindi po hinaharangan ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam ng ating Pangulo kung ano po ang majority, ano po ang kagustuhan ng mga Pilipino, ayun po ang masusunod, mga kababayan. Yun po ang masusunod. Diba? Sino bang nagupo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba taong bayan? O, taong bayan din ang nananawagan dahil majority ho sa mga Pilipino ay gusto nang ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa kagagawan niya rin. Hindi ho kagagawan niya ng presidente, kundi kagagawan niya yan. Tapos sasabihin ng mga didilis, unahan ko na ito, mga kababayan, kagagawan daw umano ni PBBM na gustong patalsikin si Vice President Sara Duterte para ma-impeach. Mga kababayan, ito lang, matanong ko lang kayo. Sino po ba ang presidente natin? Di ba si BBM? Sino ang Vice President? Di ba si Vice President Sara Duterte? Ngayon, mga kababayan, matanong ko kayo, kapag ka napatalsik ba si Vice President Sara Duterte, bababa ba ang ulo ang ating PBBM para sa posisyon lang ni VP Sara Duterte? Hindi ho, mga kababayan, dahil presidente na siya. Ngayon, si PBBM, mga kababayan, kapag nawala si PBBM, ang VP, aangat, mga kababayan. Ngayon, sino ho ang may motibo sa posisyon ng ating Pangulo, mga kababayan? Diba? Yun lang ho, mga kababayan, makikita naman natin. Ang ating Pangulo, wala naman siyang ginagawang masama, kundi talagang pupuso sa kanyang trabaho, nakikita naman natin. At kahit kaliwat kanan na ho ang bati ko sa kanya, tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. Dahil yan ho ang pangarap niya sa taong bayan at sa mga Pilipino. May iahon muli ang bansa at sama-sama tayong babangon muli ng mga Pilipino. Yun po ang gusto ng ating Pangulo. Yun nga lang kasi, mga kababayan, ayaw ho ng mga didilis kasi hindi natin alam kung ayaw mo talaga nila o nai-engage sila sa ginagawa ng ating presidente ngayon. Dahil hindi ho nahawakan ng kanilang mga amo ang ating presidente. Siyempre, Marcos yan. Papayag bang hawakan nila? Hindi ho mangyayari yan, mga kababayan. So ito, mga kababayan, eto na, no, ang inaabangan ng lahat at talagang makikita na natin ang naging resulta ng rally para kalampagin ang Kongreso na ituloy na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Eto, breaking news, mga kababayan. Ayan, may kabuuang 153 na miyembro ng Kamara de Representantes
ang bumuto ngayong Miyerkules, Pebrero 5. Ngayong araw na ito, mga kababayan, no? Pebrero 5. Sa pagpoproseso ng 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 153 ang bumoto o sumuporta para dito sa 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So, ayan na. Diba? Ngayon po, mga kababayan, kung talagang wala hong kasalanan ang ating Vice President sa kanyang akusasyon sa kanya, idihayaan niya ang batas. Kasi meron tayong batas na sinusunod dito sa bansa. Sila ho ang napatupad yan, kaya dapat nilang sundin ang batas na yan. Kung wala silang kasalanan, hayaan nila ang batas ang umusig dyan. Kung wala talaga, hindi. Malaya sa taong bayan, di ba? Makita ng taong bayan, wala siyang kasalanan. Eto po mga kababayan, babasahin ko lang. Alam nyo kasi hindi tayo nagbabalita na fake news lang, no? Ayun, meron tayong mga ebidensya na kinukuhaan, mga kababayan. Hindi ho tayo kukuha lang tayo ng mga hindi magsasalita-salita lang tayo para siraan natin yung isang tao, para gawa natin ng fake news. Hindi ho. Mayroon tayong ebidensya na kinukuhaan, mga kababayan, at balita din po ito sa iba. Isinisir ko lang po sa inyo para malaman din po ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga hindi pa nakapanood, no? So, na mga followers ko dyan, so nakikita nila kung ano ang totoo. Diba? Hindi tayo fake news katulad ng mga nasa kabila na nagtapang-tapangan lang kapag nasa social media. Nung pinatawag na sila sa kongreso, nabahag din pala ang mga buntot. Tapos ngayon, hindi na sila pumunta, naggawa na naman sa social media. Sa social media na ba ang tapang nyo? Gagawa-gawa kayo ng fake news. Ngayon, hindi kayo dadalo pag pinapatawag kayo at pinapaliwanag kayo. Talo pa kayo ng kakamping vlogger na pinatawag na muntik na ipakontempt ni Marcolita. Kundi sunog si Marcolita doon, mga kababayan, dahil hindi naman pala siya part ng TRICOM. Ipapakontempt niya. Kita naman natin yung paliwanag po ni Kabunyog sa kanyang vlog. Nakikita natin. Puntahan nyo si Kabunyo Vlog, ang paliwanag niya. Ito, tuloy na natin itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, ang Kamara ng mga kinatawan nito lamang Miyerkules, ngayon lang, ay nag-impeach kay Vice Presidente Sara Duterte na may 225 na kongresista na nag-endorso sa beripikadong reklamo laban sa kanya na ngayon ay nakatakdang ihatid sa Senado para sa kanyang impeachment trial. Ayan na. Ayon pa dito sa beripikadong reklamo na inaprubahan ng plenaryo ng Kamara, ang mga nagrereklamo ay kumilos upang i-impeach si VP Sara Duterte batay sa mga violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft, at corruption, and other high crimes. 215 na kongresista po, mga kababayan, no, ay pabor na ma-impeach ito si VP Sara Duterte. Ito ay nakatakdang ihatid na sa Senado. Ayan, nakita niyo na, mga kababayan, ha. So may epekto na po ang mga rally natin. So kinakalampag kasi natin, sunod-sunod po ang mga rally, para manawagan na ma-impeach na po talaga si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon, sa lahat nating mga kababayan dyan, eto po, aantayin natin kung ano po ba ang maging resulta nito sa lahat nating mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ang impeachment complaint ay nagbibigay ng 7 articles impeachment katulad ng sabuatan para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Unang Ginang Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez. Yan po ang pinakauna, mga kababayan. Kita nyo? Rinig nyo naman yun, di ba? Siguro, sa mga viewers natin dyan, napanood nyo naman kung paano yabantaan si PBBM, si First Lady, at si PBBM, di ba? Narinig nyo naman yun, di ba? Ito pa, yung pangalawa. Malversation ng 612.5
million sa confidential fund na may questionable liquidation document. Ayan, ito yung 612 confidential fund, mga kababayan. Ito yung mga si Mary Crispiatos, nagsilabasan si Oshie. Ayan. So yun po mga kababayan, yun pa lang po no, ang dalawa na talagang matinding ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ito po talaga yung trending dati, di ba? Itong 612 million na confidential fund, kasama dito yung with 11 days, yung 125 million with 11 days, at yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez. Diba? Ito yun mga kababayan. So dalawa pa lang yan yung binabasa ko mga kababayan. So may 5 pa tayo na hindi binabasa. No? So mga kababayan, mahaba-haba kasi. No? Pero ito po mga kababayan, no? Nagtagumpay tayo at ngayon ay umuusad na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte po mga kababayan. Kaya may may resulta. Ang hirap natin sa pag-rally papunta natin diyan sa init, kalsada para manawagan na impeach si VP Sara Duterte. So ayan na po mga kababayan, no? At siyempre sa lahat ng mga Pilipino na pabor for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin, no? At alam naman siguro ng mga nasa kabila na pabor sa mga Pilipino na ma-impeach po si Vice President Sara Duterte. Ha? 'Di ba? Sabihin ng mga didilis, hindi totoo 'yan. No. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa basta mga dinis otak. Hindi talaga totoo, mga kababayan. Sige po, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.